Ayon sa Department of Public Works and Highways DPWH, ang mga sasakyan na tumitimbang ng higit na 3 tonelada ay hindi papayagan na dumaan sa San Juanico Bridge sa Silangang Visayas dahil sa mga gawa sa pag-aayos. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang San Juanico Bridge ay sarado sa lahat ng mga sasakyan na lumampas sa 3 tonelada na limitasyon ng timbang. Ang paghihigpit, na naganap kamakailan, ay gumagawa ng paraan para sa halos 2 taon, 900 na milyong piso rehabilitasyon upang matugunan ang integridad ng istruktura ng tulay. Ang 2.16 kilometrong San Juanico Bridge ay umaabot mula sa Samar hanggang Leyte Island at isa sa pinakamahabang tulay kasama ang Pan-Philippine Highway na nagkokonekta sa Luzon at Mindanao. Itinayo ito noong August 1969 at nakumpleto noong 1973. Ang mga sasakyan na ipinagbabawal mula sa tulay ay maaaring sa halip ay gumamit ng mga roll-on, roll-off RoRo port. Ayon sa rehiyon ng kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH, 8, ang mga RoRo port na kinilala ng Philippine Ports Authority, PPA, ay kasama ang Ang pansamantalang paghihigpit ng timbang ay sumusunod sa isang May 8 memo na inisyu ng Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ang mga sasakyan na pinapayagan na tumawid sa tulay ay ang mga tumitimbang ng 3 tonelada at sa ibaba, 4 na gulong o maliit na sasakyan lamang. Sabi ng DPWH Region 8, ang panukalang ito ay mahigpit na ipinatutupad upang matiyak ang kaligtasan ng motorista, mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa natukoy na pinsala, at mapadali ang mahahalagang pag-aayos at pagpapanatili ng trabaho. Sinabi ng isang ulat ng ahensya ng balita sa Pilipinas na ang buong rehiyon ng Eastern Visayas ay inilagay sa ilalim ng katayuan ng Blue Alert noong Biyernes, ika-16 ng Mayo, ng Regional Disaster and Risk Reduction Management Council, RDRRMC, dahil sa pag-aayos ng tulay. Sa ilalim ng katayuan ng Blue Alert, ang lahat ng mga koponan sa pagtugon sa rehiyon at mga ari-arian ay dapat na nasa standby para sa posibleng pag-deploy sa mga lugar na apektado ng mga paghihigpit sa limitasyon ng pag-load. Maaaring gamitin ng mga ahensya ang kani-kanilang mga pondo ng mabilis na pagtugon para sa layunin. Ayon sa DPWH, ang kamakailang pagtatasa ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa integridad ng istruktura ng San Juanico Bridge. Ayon sa ulat, ang patuloy na pagkagambala sa trapiko sa 50 taong gulang na San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Leyte at Samar Islands ay maaaring magresulta sa 300 milyon hanggang 600 milyon pesos sa mga pagkalugi sa ekonomiya buwanang. Ang mga pagkalugi sa ekonomiya dahil sa mga isyu sa San Juanico Bridge ay maaaring maging makabuluhan. Isinasaalang-alang ang papel nito bilang isang kritikal na link sa pagitan ng isla sa pagitan ng Luzon, Visayas, at Mindanao, sabi ni Wilson Oy, dating Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce at Industry Tacloban Leyte Incorporated, PCCITLI. Ang anumang pagsasara o pagkaantala ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyong piso bawat araw sa naantala na paghahatid, pagkasira lalo na ang mga produktong agri at pagre-route, aniya. Kung ang San Juanico ay hindi maiiwasan, ang mga kalakal ay kailangang mariroute sa pamamagitan ng mas mahal o mas mahabang mga landas, pagtaas ng mga gastos sa gasolina, toll, at logistic. Ang gastos na ito ay ipinapasa sa mga mamimili, lalo na para sa mga kalakal na pumapasok sa Samar, Leyte, at kahit na mas malayo na mga rehiyon. Ang San Juanico ay nag-uugnay sa Tacloban, isang sentro ng rehiyon, sa mga pangunahing hubs ng commerce.
Samantala, sinabi sa isang news article noong 2023 na ang Japan International Cooperation Agency JICA ay nagsagawa ng isang pag-aaral sa pagiging posible sa pagtatayo ng isang pangalawang San Juanico, na tulay na may ugnay ang mga isla ng Leyte at Samar. Ang pag-aaral ay tatakbo sa loob ng 1 taon. Ang proyekto, na napagtanto, ay nakikita upang higit na mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon at magsisilbing isang pantulong na paglipat sa patuloy na mga programa sa pag-unlad sa Silangang Visayas, ayon sa direktor ng rehiyon na si Edgar Tabaco ng Kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH-A. Ang iminungkahing second bridge upang tumawid sa San Juanico Strait sa pagitan ng Leyte at Samar ay magiging isang 4 na linya na proyekto upang mapanatili ang mga pinalawak na pambansang daanan, ang mga pangunahing network ng kalsada na pupunta sa mga international seaports at paliparan sa rehiyon. Itinulak namin para sa isang 6 na linya ng istruktura dahil magkakaroon ng isang pagtutugma ng sangkap ng railway, sabi ni Tabaco, ngunit ang 4 na linya ay sa wakas ay napagpasyahan. Dagdag niya, kahit na sa 4 na mga daanan, ang bagong tulay ay magiging isang makabuluhang pagpapabuti na ang kasalukuyang isa sa 2 daanan at, bilang karagdagan, ang istruktura ay dahil sa isang napakalaking pagsisikap ng rehabilitasyon para sa serbisyo na ito sa loob ng 5 dekada na. Ang San Juanico ay nag-uugnay sa Tacloban, isang sentro ng rehiyon, sa mga pangunahing hubs ng commerce. Ang isang pagkagambala ay makakaapekto sa tindihan at pakyawan na kalakalan, turismo, lalo na mula sa Luzon, Samar Side, at pagmamanupaktura at konstruksyon na umaasa sa na-import na material.